At malay ninyo, balang araw, kayo na ang tatayong guest speaker dito sa ating paaralan. Ngayong araw, gusto ko pong iwan sa inyo ang ilang aral ng buhay na sana'y bitbitin ninyo saan man kayo dalhin ng tadhana. Una, meron pong 5. Una, ang pinagmulan mo ay hindi kailanman sukatan ng mararating mo sa hinaharap. Lumaki ako walang yaman, sa hindi kilalang pamilya, walang koneksyon. Ang nanay ko, madalas mangutang, may baon lang kami. Hindi ko alam kung isa sa inyo ay tumulong na rin sa aking nanay. Ang pamasahing sakto lang, pang-meriendang kakaunti. Ang tatay ko, kahit magkamagsalagat, minsan ilang piso lang ang may uuwi. Sorry. Nagiging emotional lang. Pero kahit ganon, hindi ko itinuring na hadlang ang kahirapan, ginawa ko itong dahilan para mas lalo pang magsikap. Dahil hindi ko kailangang maging mayaman para mangarap ng mataas. Idinubingan, kanayan ko ang arapangapin na may sahal daw, haanan ng problema ina ng kintatang ko na ang utang sa pagdahil may baon na iskwelahan. Na may sahal daw, maitrig kung tulisuda iti sosyal na restaurant. Na may sahal daw, maka-grocery app para kenyada. May sahal daw, may pasyal tulisuda iti kayat daw pagpasyaran. Na iti balay nikit mapataysan. Haan nga masapong ti esperma ketlang paso. Tagta babaen iti tulong ti Apo, haan nga anak paap bagituyen nga balpanagin. Now, it is already a reality. Nakakapagbigay na rin ako sa aking pamilya. Tandaan ninyo, hindi mo kailangang ipanganak na mayaman upang mangarap ng mataas. Hayaan mo kung may magmamaliit sa'yo, tumahimik ka lang dyan sa gilid at patunayang mali sila. Gawin mo silang inspirasyon upang pagsikapan pa ng lalo. Nakikinig pa ba? Lahat tayo may pinagmulan, pero hindi yun ang magtatagda ng hangganan ng ating mga pangarap. Ikalawa, ang tagumpay ay dumarating sa tamang panahon. Nabubuhay tayo sa mundo na ang lahat ay nagmamadaling umangat o umahon. In this world full of instance, hindi natin may iwasang mapagod maghintay. Kasi mahirap naman talaga. Lalo na when you see the people around you living the dream na hanggang ngayon ay pinapangarap mo pa rin. It's hard to compare while waiting for your turn. But I hope you remember that God allows you to wait because you have your own time of receiving what you are praying for. Pagkatapos kong graduate, hindi ko agad nakuha ang pangarap kong maging guro. Nagtrabaho ako sa Maynila, sa trabahong hindi naman konektado sa aking kurso. Halos 3 taon akong nagtrabaho doon. Kasi ang gusto ko, makatulong muna sa aking pamilya. Pagbalik ko, nag-volunteer ako bilang guro ng 1 taon sa CSAT, 3 taon sa PIS bilang LSB, teacher, walang kasiguraduhan, walang kasigurong sweldo. May mga rejections din sa paghahanap ng trabaho. May time na paulit-ulit na mapaasa sa bagay na akala ko ay mapangkasakin na. Ngunit dumating din ang araw, nakuha ko ang permanenteng posisyon sa DepEd at sa pinapangarap ko pang eskwelahan sa CISA. Whenever in the future you feel asking ako, Lord, kailan kaya? I hope you get reminded that it doesn't matter if God's not giving you a concrete schedule. Because what He is giving you in your waiting time are beautiful learnings and growth. And that's what matters most. Mga bata, tandaan, hindi minamadali ang tagumpay. Beautiful things take time.
ka, may pananalig, ibibigay ito sa tamang oras. Ang totoo, hindi naging madali ang lahat bago ko narating ang posisyon ko ngayon. Dati, dinadagdagan ng tubig at malunggay ang isang supot ng noodles para magkasya sa amin. Ngayon, minsan iba't ibang klase ng ulam ang nasa hapag-kainan. Minsan may soft drinks pa kahit walang bisita. Dati, ako yung batang madalas masaya sa mga second-hand na sapatos at mga damit. Ngayon, ako ay nakakapagbigay na rin. Dati, yung batang inuutosang mangutang ng bigas, itlog, mantika, noodles sa tindahan, ikaw lang hiling. Dito kasi wala hiling. Ngayon ay nakakapag-grocery na. I am just so proud by looking back. It might still be a long way to go, but a lot of progress has already made. In life, we might not get the things according to our plan, but be patient because we cannot have it all at once. At hindi lahat ng pangarap natutupad, pero ang matatag na puso ay laging nakakahanap ng daan. Ikatlo, ang edukasyon ang iyong lihim na sandata. Oo, hindi lahat ng tinuro sa classroom ay magagamit mo sa labas. Pero ang disiplina, ang pasensya, ang kababaang loob, at lalong-lalo na ang kabutihan, iyon ang iyong sandatang gagamitin mo sa tunay na laban ng buhay. Kaya habang kayo'y nag-aaral pa, pahalagahan ninyo ang bawat leksyon, dahil minsan ang mga simpleng aral na iyon ang magliligtas sa inyo sa tamang panahon. Ika-4, pananampalataya ang pinakamalaking puhunan. Hindi ko narating ang kinalalagyan ko ngayon dahil lang sa sipag at tiyaga. Ang Diyos ang tunay na dahilan. Sa bawat iyak, sa bawat pagkabigo, at bawat panalangin naroon siya. Ang aming sandata ay panalangin, ang aming kayamanan ay pananampalataya. So, can you imagine, ang isang mangingisdala ay makakapagpatapos ng 3 kolehiyo sabay-sabay, ay halos sabay-sabay. May time na nagsabay-sabay kami 3 na pinag-aral, ang isang mangingisda at may bahay na. Paano kaya kami nakapagtapos nun? So, ang sinasabi ko, ang pananampalataya ang pinakamalaking puhunan. Ang yaman namin ay ang paniniwala sa Diyos. So there will always be trials and tribulations in life, but God will carry you through every storm in your life and give you strength to make it even when you feel like you can't. Panglima, ang huli, o panghuli na, ipagdiwang at ipagpasalamat ang bawat tagumpay. Ngayon ay isa sa mga tagumpay ninyo sa buhay, kasi hindi lahat ay nakakarating sa kinauupuan ninyo ngayon. You celebrate, mag-picture kayo mamaya, mag-thank you kayo, magpakain nyo. At magpasalamat sa mga taong tumulong sa inyo. Ngayon ay ang inyong pagtatapos sa elementarya, ngunit ang bawat pagtatapos ay simula ng bagong yugto ng inyong buhay. My dear graduates, keep learning, keep growing, keep dreaming, dahil ang inyong kinabukasan ay mas makinang pa kaysa sa selebrasyong ito. Ngayong taon, ang tema natin ay henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Before kayo magpatuloy, pwede ko ba kunin yung opportunity na magpasalamat sa mga taong tumulong din sa akin, lalong-lalo na sa aking mga magulang. Sa school na ito, shout out kay Ma'am Edna. Siya lang yung teacher na nandito, naging teacher na talaga. Naabutan ko si Ma'am Sandra, si Ma'am Vicen, Ma'am Ruby, pero hindi ko sila nag-attend. Ayun, salamat po. Kayong bahagi, napakalaking bahagi sa aking buhay, sa aking talumpay. So, yung mga mag-aaral, huwag ninyong kalimutang magpasalamat palagi. Huwag ninyong kalimutang ihag si mama o si papa, si guardian. Mamaya, salamat po, I love you. Kasi napakalaki ng sakripisyo nila para marating ninyo ang kinaroroonan ninyo ngayon.
So, bumalik tayo sa tema natin, henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Hindi lang ito display daan o ipopost lang sa Facebook. O para may ma-action lang mamaya pag mag-post ka ng picture mo. Ito ay challenge sa inyong mga kabataan ngayon. Kayo ang kinabukasan ng ating bansa. Kaya't sa inyo nakasalalay ang pag-unlad nito. Ang ating bansa ay nangangailangan ng kabataang hindi lang matatalino, kundi yung may malasakit, may disiplina, may integridad, at may pagkakaisa. Hindi ito pang solo game. Sino dito ang naglalaro ng ML? Pag nagsosolo ka, bibigyan ka ng teammates. So, anong mangyayari kapag yung teammate mo ay hindi nakipag-isa sa'yo? Talo. Diba? So, ganun din sa katawan. Kung ikaw ang kamay, tapos hindi gumalaw yung paa, hindi nag-function lahat. So, anong tawag sa katawan pag hindi nagtulungan ng isa't isa? Patay. Diba? So, ganun din ang bansa. Kapag walang pagkakaisa, ituturing itong patay na bansa. So, magtulungan para umasenso, magtulungan para sa isang mas makatao at mas makulay na Pilipinas. Kayo ang bagong henerasyon ng pagkakaisa. Kayo ang kinabukasan ng bagong Pilipinas. Sa ating mga magulang at guro, kayo ang tunay na bayani ng araw na ito. Sa bawat gabing kuya, sa bawat dasal, sa bawat pagtuturo, maraming salamat po. Sa ating mga mag-aaral, tandaan, ang pinagmulan mo ay hindi kailanman sukatan ng maraming mo sa hinaharap. Ang tagumpay ay dumarating sa tamang panahon. Panalangin ang sandata. Pananampalataya ang kayamanan. Edukasyon ang puhunan. At pagkakaisa ang daan tungo sa isang mas magandang kinabukasan. Mabuhay kayo mga magsisipagtapos. Mabuhay Batch 2005. Kayo ang henerasyon ng pag-asa at pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat. Thank you very much.